Sa punto po ito, makakausap natin si PNP spokesperson, Senior Superintendent Leonardo Carlos. Magandang tanghali po. Yes, Sir Rafi, magandang tanghali mula po kay Chief PNP, Police Director General Ronald Pato de la Rosa. Magandang tanghali po sa lahat na nakikinig at nanunood ng inyong programa. Opo, ano-ano po yung mga lugar ang binabantayan ngayon, lalo na ngayon magpapasko? Well, yung deployment natin is to make sure of the safety and security ng ating mga kababayan. Unang-una natin binabantayan at this time ay yung mga commercial centers, mga shopping malls. And then, being a weekend, ay mayroon po tayong mga pagbabantay sa mga bus terminals, airports, seaports, para po yung kanilang pag-alis o paglalakbay mula sa Metro Manila papunta sa mga probinsya for the weekend. Hanggang ngayon po ba nasa alert level 3 pa rin ang Metro Manila? So far, wala naman po akong nakitang pagbaba ng alert level. Ngunit since September 3, tayo po ay nasa state of lawless violence. And the PNP is on full alert status. So we're just shifting our security deployment based on the situation ng ating, yung sitwasyon natin, the current situation. At muli po, siguro pakipaliwanag lang sa ating mga manonood, ano po bang ibig sabihin kapag nasa alert level 3 po tayo? Well, this is the anti-terrorism threat system. Wherein tayo po level 3 ay nandun po tayo sa high alert. Hindi ho ito yung pinakataas na level. Ito po ay we'll just raise it one bar higher from the moderate. Yun po yung normal natin dito sa Metro Manila, low and moderate alert level. So tayo po ay nag-akyat po tayo niyan to the high level dahil nga po dun sa we foiled the attempt to bomb Luneta area and then they shifted nearer to the U.S. Embassy. And we see na yung possibility of another possible similar incident that they may target within Metro Manila. So, yun po, patuloy yung pagsasagawa natin ng mga security measures and yung gathering of information to preempt any terrorist act during the season. Pero sa ngayon po ba meron kayong natatanggap na specific threat, alinmang lugar dito po sa Metro Manila? For Metro Manila, wala namang pong naibibigay po sa atin na report. This threat awareness or level, ito po ay guide para po sa ating mga security forces so we could be at the same level on what actions to be taken. Kasi collective po yung effort of the different government agencies to ensure the safety and security ng ating pong mga kababayan dito sa Metro Manila and other part of the Philippines. Kumusta po yung follow-up operation doon sa mga suspects sa tangkang pambobomba malapit sa US Embassy? Meron pa po bang hindi pa natutukoy at ito ba ba'y panganib pa rin ang grupong ito? Well, it is a 5-man cell. We got already yung tatlo, yung tatlo po. So ongoing po yung police operations to be able to get or capture ito pong dalawa po pong na-involved. And yung naging report nga po na naihayag ng PNP, pinipilit po nilang bumalik doon sa layer nila which is nasa area po ng Maute Group. So most likely they're trying to be low profile, but our operation, anti-terrorism operation, is ongoing para po mahuli po itong mga suspect na to, yung dalawang remaining suspects. Pero hindi ho nangangulugan na wala ng iba pang cell na nandito ngayon sa Metro Manila? So far naman po, wala na ho tayong namomonitor o naibibigay na ulat sa atin na maaari po nating pagbigay alam naman po sa publiko. So yun lang po ang request po natin sa taong bayan, a little vigilance, but live your normal lives, enjoy the season, enjoy staying with your families. Kami po ang bahala. Basta tulungan nyo lang po kami. Kapag meron pong nakikitang kayo na hinalang bagay o galaw, itawag po agad sa 911 o sa ating pong PNP text 2286 upang mabigyan po agad ng aksyon ng ating kapulisan. Sa mga ganitong pagkakataon po kasi lalo na kapag magpapasko kaya major holiday, may mga nagpapakalat ng mga text messages na sinasabing huwag pumunta sa isang lugar o umiwas sa mga mall. Ano pong panawagan nyo sa taong bayan patungkol sa mga ganitong text messages? Unang-una, pag meron po tayo natatanggap ng ganyang mga report o text messages, ibigay po sa pulis. Huwag po ninyong ikalat o ibato o ibigay sa iba pa ho nating miyembro ng pamilya kasi it will only cause
alarm, baka mas panic. So ang magbibigay po ng action dyan ay ang ating pong kapulisan, ang ating security forces from the armed forces and other law enforcement agencies. So kahit po sinasabi dun sa mga text na i-forward, ito po huwag niyong gagawin unless galing po sa PNP or sa authorities yung mga ganitong mensahe. Tama po yan, wag po nilang ibabato, i-forward o i-relay because we are only helping yung kung may nais na, to cause panic, we're only helping them. Mas mabuti ho sa police po natin ibigay yung information so we can take appropriate action. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po. Mabuhay po lang kayo, Manggit. Si PNP Spokesperson Senior Superintendent Jonardo Carlos.